So pagdating sa kanyang audio output guys, malakas din siya guys dito sa ating 1800 watts. Yan, tapos hindi siya distorted. So what's up guys, and welcome back sa ating channel. For today's video guys ay sound check natin itong KTAS KY4-4000 na 4 channel power amp. So meron nag-request na pwede ba daw i-testing itong power amp na to gamit ang crossover tsaka mixer. So ito yung setup natin ngayon guys. I-check natin ngayon guys kung okay ba yung kaniyang audio. So samahan nyo guys, and let's go. So ito po mga guys, pasilip muna natin. Ayan. So ito pala yung bago nating 4 channel na class D type na power amp. So KTAS KY4-4000 na 4 channel power amp. Ayan. So sa setup natin yun guys ay gagamitan natin siya ng crossover. So itong crossover nito guys ay brand nito is DBX. Ayan. So pinunturahan ko kasi nawala na yung kanyang brand. Yan.
Tapos, ito yung gagamitan natin na mixer guys. Itong bago nating 4 channel mixer. Millionaire M4 na audio mixer. Ayan. So, mangyari dito guys, yung channel A and B or channel 1 and 2 is pang sub natin. Channel 3 and 4 or channel C or D, gagamitin natin sa mid-high. Ayan. Tapos, itong ating crossover, sa channel 1 is sa sub, sa channel 2 is mid-high. Tapos, ito naman yung gagamitin natin guys na mga speaker. Yan. So, pasilip natin. So, ito yung bagong gawa natin guys na WS Turbo D18. Loaded po ito guys ng Joson Stage 18 na 1,800 watts. Yung mid-high natin is D12 lang po na Joson Stage 12 na 1,000 watts. Tapos, merong tweeter na 300 watts. Yan. So, naka-wirings na po ito guys. Yan. Yan. So, tiisa po sila ng wire. So, ito, channel 1, channel 2, channel 3, and channel 4. Yan. So, makikita natin guys. So, napakaganda yung ating setup ngayon. WS Turbo D18. Tapos, yung setup natin dito guys sa power amp. Ito siya. Channel 1, channel 2 is yung sub natin. Channel 3 and 4 is yung mid-high. So, dito guys, gagamitin natin yung link. I-on natin yung link dyan sa 1 and 2 para magsama yung kanilang input sa 1 and 2. Dito sa channel 3 and 4 guys is naka-on din yung link para magsama yung kanilang input sa channel 3 and 4. Ayan. Para isa na lang yung XLR na maikakabit natin. So, kuha muna tayo ng XLR wire mga guys. So, yung setup natin guys, muna tayo sa mixer. So, output ng ating mixer guys, ito, left. Kukunik natin to sa crossover. Crossover. Ito, input. Channel 1. Yan guys. Dito naman sa right ng ating mixer. Ito guys. Sa channel 2 naman natin ikakabit sa input ng crossover. Ito yung crossover natin. Ayan. So, wala tayong XLR. Ito lang yung gamitin natin guys. So, output ng ating channel 1 crossover sa low. Ito siya guys. Mahaba yung XLR natin. XLR to ng ating DMX. Natabunan kasi yung mga maliliit nating XLR. So, output ng channel 1 low. Ayan. Kukonect natin to sa power amp channel 1. Ayan. So, isa lang yung kukonect natin dito guys dahil nakalink na tong dalawang input. Dahil naka-on yung ating link. So, dito tayo sa channel 2 guys. Yung high. Yung high natin, output. Kukunik natin to sa channel 3 input. Yan. So, tiisa lang. Tapos, yung dito guys, sa likuran ng ating crossover is naka-stereo po yan guys. Yan. So, ngayon ay mag-sound check tayo kung swabe ba kapag merong crossover. Yan. So, stay tuned na po guys. So, ito guys, nakasaksak na yung ating mga power source. So, kapag mag-uun tayo ng sound system natin guys, uunahin natin yung power yung ating mixer. Yan, hindi nag-power on. Naglo-lose contact dito. Yan. So, power on natin. Yan, sunod natin yung ating power amp kasi yung ating crossover is wala naman yung power switch. Gagamitin natin na audio source itong X-Vibe P3. Yan. Dito tayo sa channel 1. So, na-connect po yan dito guys, yung Bluetooth device dito sa ating mobile phone. So, try natin i-sound check.
battle mix tayo guys para hindi tayo makopyright. Yung settings ng ating tone control dito guys ay half lang lahat. So level natin naka 12. So up natin yung dalawang main volume. Yan. So yung ating mixer is half lang natin muna. Adjust na lang natin mamaya guys kapag nakapag sound check na tayo. So sa sub ito yung frequency natin sa 1 and 2. Ito naman yung kaniyang low volume. So maglalagay muna tayo ng volume guys. Check muna natin yung 1 and 2 kung mayroon bang audio na pumapasok. Yan. Channel 1. Yan. So mayroong audio. So channel 2. So mayroong audio guys. So yung channel 3 and 4 guys, ito yung ating control. High output volume. Tapos ito naman yung kaniyang frequency. So check muna natin guys kung meron bang audio na pumapasok. Yan, so meron audio. Napakalinis talaga guys. Channel 4. Yan, so meron. So pagsabayin natin guys yung ating audio. 1, 2, 3, and 4. You know? So, sabi guys. Frequency natin, naka 140 pa tayo. Gods, P, Darwin, Remix. So, hindi naman siya nag-pick guys. Soundwave Music Production. So, malakas yung impact niya guys. DJ John Vincent Ore and DJ Jackie Remix. DJ John Vincent Ore and DJ Jackie Remix.
Gobs P Remix. Soundwave Music Production. DJ Gobs P Remix. So, ito yung mixer natin guys. Millionaire M4. Maganda din guys. Malinis siya guys oh. Swabe din yung kanyang audio output. Yan, crossover natin. Kitas. Yan. Check natin yung init. Check natin yung init guys. So, normal. Hindi man lang uminit oh. Napakasawabe talaga guys mga class D. Yan, ma-XLR natin, mga luma na. Naglo-lose contact kapag ginalaw. Yan o. Napakalinis guys yung ganyang audio. Tapos hindi siya basag. Sakto-sakto lang guys na buo yung kanyang bass. Ayan. Yung frequency natin dito is around, in-adjust natin mga around 100. Yan. Tapos naka 0 yung kanyang low output. Yan, naka 1 pm yung gain. Depende na sa atin guys yung pag-adjust sa crossover natin. Pero dito sa ating Kitas, napakaganda guys. Napakaganda guys. Maganda talaga siya gamitin. Itong power amp na to. Tapos yung mid natin guys, oh, hindi pa na todo.
pagdating sa kanyang audio output guys, malakas din siya guys dito sa ating 1800 watts. Yan, tapos hindi siya distorted. Yan. So okay talaga guys itong KTAS KY4 na 4000. Maganda siya gamitin sa events, malinis, tapos presado din guys. So nasa 1600 watts yung per channel ito guys. Yan. So ina-adjust natin yung EQ dito para hindi masyado malakas yung vocal. Yan. Depende na sa atin guys. You know, kapag nilagyan natin ng vocal oh. Yan, tapos in-adjust natin yung low tsaka high. You know? So goods talaga guys. Check naman natin yung init. Kung minute ba. Yan. So normal lang talaga siya guys. Kasi yung init sa loob is hindi magtatagal. Kasi malakas yung ikot ng kanyang blower. Dalawa yung blower niya guys. Nakatapat sa kanyang pinaka heatsink. So yung init niya sa loob is hindi talaga magtatagal. Kasi yung hangin nito is palabas. You know? Hindi magtatagal. Direct na sa labas yung init. Kaya siya kapag inobserbahan natin is parang walang nangyari kasi yung init niya direct na sa gawas. Direct na sa labas. You know? Yan. Naka full volume na lang lahat guys. Tapos pansin ko dito sa power amp na to is hindi agad na kiklip. You know? Normal lang yung kanyang palo ng signal. Ayan. So itong power amp na to guys ay 1600 watts per channel. Per channel po guys ha, per channel. Kada isang channel ito is 1600 watts. Yan. Channel 1, 2, 3, and 4 is tig 1600 watts per channel po sila guys. Ito klase na power amp.
KTAS KY4 4,000. You know? Napakaswabe yung tunog guys. Quality tapos malinis yung output.